Kai Sotto sasabak na sa Gilas ngayong November. At QMB tuloy na nga ba ang pagpasok sa Gilas matapos mabago nga ang desisyon ng FIBA at gawin nga siyang local. At ang kalagayan ng Gilas sa Group A sa FIBA World Cup Qualifier, pag-uusapan nga natin yan. So matapos nga malaglag ang Gilas sa FIBA Asia Cup, panahon na nga ba para mag-rebuild ang lineup ng Gilas. So yun, matapos nga tayong matalo kontra Chinese Taipei at sa New Zealand at Australia, sari-sari nga mga naging komento ng mga tao na sumusubaybay sa Gilas. Kailangan nga daw ay mag-improve na nga daw ang Gilas, lalo sa ating mga player, no? Kasi kung mapapansin natin, itong Chinese Taipei, no? Simula nagbago sila ng lineup ay kinakaya-kaya na nga lang nila ang Gilas. 2 beses na nga nilang tinalo ang Gilas. So yung pagbabago nga sa kanilang lineup, no, ay nag-benefit nga ito ng malaki sa kanila. Mukhang kaya na nga nila mapagsabayan, no, dito nga sa world stage. Yung nadagdag nga sa kanila, ito nga si Muhammad Al-Bashir Gadiaga. Ito nga ay 6'2" forward nitong Chinese Taipei. Siya nga ay local player nitong Chinese Taipei. So wala nga itong lahi na Taiwanese, no, pero pinayagan siya maglaro ng FIBA as a local. Dahil nga lagpas 10 taon na nga siyang naninirahan, no, dito nga sa Chinese Taipei. At ang sumunod naman itong si Brandon Gilbeck, ito nga yung kanilang sentro na 7'0". So siya nga yung naturalized player itong Chinese Taipei. Kasi yung dating naturalized player nila, no, ito nga si Quincy Spencer Davis. Yan nga yung may height na 6'8" at lumalaro ng center at forward. Tapos yung nadagdag sa lineup nga nila, no, ito nga ang Hinton brother, si Adam at Robert. Paras nga yan mga wingman, no, nitong Chinese Taipei at may height na 6'5". Sila nga yung mga bagong local player nitong Chinese Taipei. So nahirapan nga talaga yung Gilas dito, no, sa previous game nila. Malaki nga yung impact ng pagbabago nila sa lineup, no. Kahit nga yung Iran ay muntika na nga nila din tong matalo, no. 3-point lead nga lang nila mang dito ng Iran. Sayang at kinapos lang sila ron. Tapos yung New Zealand, nagbago rin sila ng lineup matapos nga silang matalo sa Gilas dati. So agad-agad nga silang nag-adjust, no, para nga sila makabawi dito sa Gilas. At naging epektibo naman yung adjustment nila para matalo ang Gilas. 2 beses na tayong natalo dyan sa New Zealand. Sa Australia naman, halos puro talented kasi yung mga player dito. Mahirap talagang talunin itong Australia. So para mga group C nga yata yung mga nakalaban ng Gilas nung nakaraan, no, dito sa Australia. Pero talo pa rin tayo. Hindi nga natin magawang madikitan to, no, pagdating sa puntos. Wala nga quarter na hindi tayo tambak dito. Grabe talaga mga player nitong Australia, no. Kahit sabihin natin group C pa yan, talagang talented. Pero syempre parang 3-4 yung former NBA player na lumaro dyan, no, sa nakalaban nga natin na Australia. Tapos ang masakit pa, no, harapin pa uli natin tong Australia dahil nga kasama natin to sa group. Dito nga tayo sa Group A. Kasama nga natin tong Australia, New Zealand at Guam, no. So grabe nga yung pagdadaanan ng Gilas dito para lang makapag-qualify dito nga sa FIBA World Cup. So parang kailangan nga natin dito ay mag number 2 para nga makapasok sa FIBA World Cup 2027. Dito nga sa Group B, sama-sama nga yung mga singkit dito. Japan, China, Korea, Chinese Taipei, no, nandito nga sila. At sa Group C naman, no, matindi-tinding gera nga dito. Nandyan ang Iran, Jordan, Syria, Iraq. Tapos sa Group D naman ay swerte ang Lebanon, Saudi Arabia, India, Qatar. Kasama nga niya dyan, no. So sa November nga may laro na naman ang Gilas at haharapin nga nila itong national team ng Guam. So para magbabalik na si Kai Sotto sa Gilas ngayong November. Pero kung si Kai magbalik na ngayong November, no, baka limitado muna siguro yung magiging oras niya rito. Kasi nga syempre halos parang kaka-recover pa lang nito sa injury, no. Hindi nga pwede masyadong pumuwersa. At si QMB nga, no, nabago na nga yung desisyon ng FIBA rito. Hindi na nga siya considered as naturalized player kundi isang local player na para sa ating Gilas Pilipinas. So 6'10" ang height ni QMB. So sa pagkakadinig ko parang kayang-kayang lumaro rin ito ng 4. Not sure. So si QMB meron nga siyang outside shooting na kailangan nga i-improve pa. Kagandahan pa sa kanya, no, hindi nga takot makipagpalitan ng mukha to pagdating sa ilalim. Tapos masipag pa sa rebound. So yung magiging kapalitan niya nga rito, no, maaaring si Japet Aguilar. So tumatanda na rin ito si Japet, no. Ilang taon na nga ito nagseservisyo para sa Gilas. Kaya siguro ipapaubayan niya na yung kanyang pwesto dito kay QMB. Tapos yung sumunod naman na ito si Angelo Kwame, no. So next year 2026 pwede na nga siyang umapila sa FIBA, no? Naggawin nga siyang local player. Kasi nga magiging 10 years na yung paninirahan niya sa Pinas. Kasi nga 'di ba, alam naman natin dito nga sa FIBA rules, kailangan may passport ka bago mag-16. Kung wala naman, dapat nandyan ka sa isang bansa na 10 taon kang nagstay dyan. So yan nga yung rules nila.
So wala naman dahilan no para tumanggi pa itong si Piba dahil makukuha na nga ni Angelo Kwame sa 2026 yung requirement nito ni Piba para maging local player siya para dito sa ating Gilas. Sa naturalized player naman ng Gilas no, maaaring si Benny Boatwright yung pamalit dito kay Justin Brownlee kasi syempre tumatanda na rin itong si JB. Pero kahit na gano'n no, kaya pa rin naman lumaro nito ni Justin Brownlee. Nakakapag-produce pa rin siya ng mga decent points. So if meron na nga tayong Kai Soto, QMB at Angelo Kwame, tapos meron pa tayong AJ Edu, malaki ang magiging improvement ng Gilas kapag ganito na yung lineup natin. So kung maalala nyo no, muntik nang matalo ng Gilas ang Serbia dahil na nga rin yan sa tandem ng Ange Kwame kay Soto. So dun pa lang kita mo na yung resulta. Lalo pa ngayon no, dagdag si AJ Edu at QMB. Kaya pag nagkataon malaki ang ilalakas talaga ng Gilas. Baka kahit ang Australia may posibilidad na ma-upset ng Gilas kapag ganyan na yung lineup natin. So mag-comment lang ng iyong opinion at babasahin natin yan at pag-uusapan. So meron nga pala tayong mga panindang Gilas t-shirt dito no, at bola. Baka matripan yung bumili no, pumili lang kayo, nandyan po sa mga link. Pag pinindot nyo po yan, dediretso po kayo dyan patungong Shopee. Ang inyong pagbili malaking bagay yan sa mga katulad naming vlogger. Maraming salamat po.